Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa sutra, yung barrier na nilalagay natin sa harapan na ang sukat ay kapag nagpatira pa tayo, makakadaan sa pagitan ng sutra at ng nakatira pa yung ulo niya, ang isang asno o tupa o kambing. So ganun kalayo ang paglagay ng sutra sa ating pagpapatira pa o pagsasala. So ito'y pinag-aaralan natin kung ano ang malakas na opinyon, ito ba ay obligatory o ito ba ay highly recommended. At gaya na sabi natin nakaraan, lumilitaw na majority ay highly recommended, but mayroon ding katwiran niya umang nagsasabing obligatory. So bilang pag-iingat, mainam na gumagamit tayo ng sutra kung mayroon tayong magagamit. Sapagkat sa hadith na ito, sa susunod na hadith, hadith 182, na dito ay sinalaysay wa an sabrata ibn Ma'badin al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salati walau bisahmin akhrajahu al-Hakim rahimahullah. So dito sinabi ni Sabra bin Ma'bad radiyallahu an na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ang magsala ay nararapat siyang maglagay ng sutra sa kanyang harapan kahit na ito ay araw lamang o stick. Okay? Kahit na araw lamang o stick, meaning hindi katulad ng saddle nakaranto, yung upuan ng mga kamelyo, kabayo, medyo malapad yon, almost 1 feet ang taas ito noon. At ito, kung magsasala kayo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, maglagay ko sa harapan nyo kahit araw lamang, stick, itatayo nyo sa harapan nyo. Ay, hindi na malapad ito, stick na lamang to. So in this situation, sa hadith na ito, ito'y nagpapakita kung walang available na malapad, ang ibig sabihin. Because ang kondisyon ng sutra nakaraan, yung saddle, yung unuupuan sa mga kabayo o kamelyo, nilalagay, pinapatong yun, medyo malapad na kwadrado yun at mataas na almost 1 feet. Kung wala, ibig sabihin, walang upuan, walang mesa, naka-open area ka, wala kang pader, wala kang poste, wala talaga. Ibig sabihin, halimbawa nasa disyerto ka, like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nasa disyerto yan, naglalagay yan ng stick. Naglalagay yan ng stick ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pwedeng palaso, pwedeng pana, pwedeng sibat, pwedeng yung gamitin yan. That's because ito kahintulad ng mga stick. Okay? So kung available ito, at alam natin, lampas ito ng almost 1 feet, mas mainam ito. So in this situation, halimbawa, paano kung may ribulto? Nakakita ako ng ribulto. Pwede ko bang gawin yun na sutra ang ribulto? Walang iba eh. Kasi mas malapad naman ang ribulto kaysa sa stick. So, the opinion of the scholars, mainam na iwasan ang mga bagay na ito. Sapagkat ito'y sinasamba ng mga tao, habang ikaw ay nagsasala, kung hindi man mabaling ang iyong pagsamba na makagawa kang sirkulakbar na masamba mo siya, hindi man mapunta roon, tiyak masisira ang iyong konsentrasyon. Dahil abang nasa harap mo, alam mo, sinasamba yun ng mga tao eh. Ginawa mo siyang sutra, yung konsentrasyon mo naman ang masisira kahit hindi mo sinasamba yun. Ang delikado pa doon, baka bigla mong masamba. Lalabas ka pa sa Islam. That's why, iwasan ang paggamit ng mga bagay na gawing sutra na kung may kaugnay nitong ginagawang pagsamba ng mga tao like krus. Nakakita ka ng krus, yun ang itatasak mo, iwasan din yun. Okay? So, wala naman masama kung tao. Wala naman masama kung tao ang gawin mo sutra, pero iwasan siya nakaharap. Kailangan nakatalikod. Kaya kapag dumating ka sa masjid, nakatalikod yung nagsasalad, pupunta ka sa likod niya, gagawin mo sutra. Pero yung nakaupo siya, nakaharap siya sa'yo, tapos magsasala ka sa harapan niya, habang nagpapatira pa ka, nakaharap siya sa'yo, baka masira ang kusyo mo, o baka mabaling na sambahin mo siya. At kung sino man ang mga nagagawa ng ganon, kasi may mga, sometimes mga bagong Muslim, hindi pa nila alam ang batas, magsasala siya kahit nakaharap ka sa kanya, habang siya nagsasala, nakaharap siya sa'yo, ikaw na marunong na sa Islam ay tumalikod ka. Huwag kang humarap sa kanya. Dahil bakit?
Can you imagine, nagpapatira pa siya sa harapan mo habang nakatingin ka sa kanya. So pwedeng ma-realize mo sa sarili mo na ikaw ay sinasamba, ikaw ay dapat sambahin, o ikaw ay mataas, kay kagalang-galang. Hindi dapat ganon. Mainam na talikuran siya, huwag kang haharap sa kanya kung hindi niya alam ang batas. Kung alam mo naman ang batas, huwag tayong magsasala na nakaharap ang isang tao sa atin. Mahirap na, masisira ang ating kusyo, o baka masamba natin siya, nagpapatira pa tayo sa kanyang harapan. Okay? Alhamdulillah. So iwasan natin ang paggamit ng mga ganito. So kung wala talaga, kahit na stick lamang ay gamitin natin. Actually, ang mga hambali, totally hate nila ang paggamit ng mga rebulto o may konektado sa pagsinasamba ng mga tao. Ayaw nilang gawin itong sutra ng isang Muslim. So iwasan natin ito. So alam natin, bakit pinag-uutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang sutra? Dahil kapag tayo ay nagsasala, nandoon ang blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala sa harapan ng pinagtitirapan natin. So, kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag kayo ay mayroong gustong tanggalin, sikapin yung isang beses lamang. Bakit? Dahil nandoon ang baraka o biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa pinagsasala nyo sa harapan. Kaya kung tatanggalin nyo, tiyakin yung isang beses lang matanggal ninyo. Hindi pa ulit-ulit na parang tinatanggal mo ang biyaya sa harapan mo. So in this situation, kapag nagsasala kasi ang Muslim, nasa harapan niya ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung gagamit ka ng barrier, ng sutra, magiging magkakaroon ng hangganan ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan mo at between ng sutra. So meaning kahit sinong dadaan sa likod ng sutra, ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya kayang maapektuhan. Ngayon, kung wala kang sutra, walang limitasyon ang baraka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa harapan mo. Kaya pag may dumadaan, almost pasok sa sutra, ito ay napipinsala niya ang baraka sa harapan mo na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, anong mga scholar, ipinapakita sa hadith na ito na ang sutra ay obligatory. Kung walang malapad, kahit na stick lamang, ay maglagay sila ng sutra. So kaya lamang, kung ang isang ginagawang sutra ay hindi pan general, tulad ng mga pader, mga poste, meaning kahit kung stick lamang ay may-ari nito, nakita mo, stick niya ito, kukunin mo yung stick, gagawin mo sutra, hindi mo dapat gawin yun, hiramin mo muna. Dahil magiging haramang yung sutra kung ito ay hindi mo pinagpaalam o kaya nagnakaw ka lamang ng sutra. Hindi pwedeng gawin sutra yung ninakaw mo lamang o hindi ka humingi ng pahintulot sa isang may-ari na gawin mong sutra ang isang bagay. Alam natin, napag-aralan natin, even nga na magtayamum ka lang tatayamum ka lang, lupa lang. Pero magtatayamum ka doon sa loob ng bakod ng may-ari ng lupang yun. Hindi ka pwede magtayamum doon. Humingi ka muna ng pahintulot bago ka makapagtayamum doon sa harapan o sa loob ng bakod niya. Kita nyo ang Islam Talagang ang Islam, napakatarungan nito. Talagang hindi siya mamiminsala ng tao. So, kung ang tao ay may stick, hindi yung kukunin mo sa kanya. Na kung saan kahit binitawan niya, kukunin mo na lang. O kaya hawak niya, kukunin mo, gagawin mo sutra. Hindi ganon. Hiramin mo yon. O kaya ninakaw mo sutra, hindi mo rin pwedeng gawin yon. Except kung general talaga. Halimbawa, mga pader na ganyan, yan ay general yan. Magsasala tayo nakaharap sa pader, hindi naman nananakaw yan, hindi naman nakukuha yan. O mga poste, walang problema na magsala tayo sa mga ganito. Okay? Alhamdulillah. Now, dahil ang sutra sa mga ibang scholar ay obligado, kapag wala talagang mataas, stick, kwadrado, mesa, walang pader, open area ka. Ngayon, mayroong kang damit na dala, halimbawa, sobra. Pwede mong ibalunbong pahaba at gawin mo raw itong sutra. Wala na sa 1 feet ito, hindi mo na may tatayo to, tela to Hindi mo na may tatayo to. So, pwedeng, kung wala talaga, necessity, pwede mong gamitin yung telang sobra mo, o ibalunbon mo, ipaikot mo, then ilapag mo sa harapan mo. Katulad ng sukat ng sutra na nilalagay ng hangganan ng layo na inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang tanong, kailan mainam to? Pahalang o pahaba? Ang mga ibang scholar sabi nila, mainam ito pahaba, ilagay mo pahaba. Dahil, mas malayo yung lalakaran ng tao, mas malayo. Katulad ng kwadrado, mas malayo yung kanyang lalakaran sa harapan ng sutra mo. So mas malayo kung pahabaan nila, mas shape na makaiwas siya dumaan sa pagitan ng sutra mo. Pero sabi ng iba, maaring gawin kung hindi makakapinsala. Kasi kung hinaba mo naman, wala naman palang dadaanan yung tao. Sinagad mo, wala nang dadaanan yung tao, namiminsala ka nun. So hindi mo pwedeng gawin na pahaba, gawin mong pahalang, masigit na mainam,
na pahalang na lamang. Dahil wala kang mapipinsala. Dahil sa Islam, walang maminsala kahit na mabuti ang ginagawa mo. So sabi nila, mas mainam kapag ganito pahalang. Ang sabi naman ng mga ibang scholar, mas mainam talaga ang pahalang kaysa sa pahaba. Okay? So, alalos best, but lumilitaw dito, anila kung walang stick, walang kwadrado, walang pader, walang poste, wala lahat, necessity, pwede kayong gumamit ng mga tela na pahaba niyong ilagay sa harapan nyo o kung may lubid. Tulad niya to, may lubid kayo, ilagay nyo rin sa harapan nyo. Inambing nila ang kanilang kisas na ito sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kapag walang-wala ay gumuguhit lang siya sa lupa. Sa sutra, gumuguhit siyang lupa. Wala talaga eh. Walang tela, wala lang lubid, guguhit siya sa lupa. Sa disyerto, talagang ganyan eh. Wala kang makikita dyan. Kahit mga punong kahoy, wala talaga dyan. So talagang guguhit lang siya. Kung ang guhit nila ay maaari dahil ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mamaya tatapikin natin to kung ano ang strong opinion sa guhit na ito. Kung ang guhit ay ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, guhit lang yun. Yung pa kaya ang tela o lubid ang ilalagay mo sa harapan mo, hindi pwede. Kapag ito'y necessity, nila. So that's why nila pwede ang lubid na gamitin natin o tela na nakalagay sa harapan natin at gawin natin itong sutra ayon sa mga ibang scholar. Okay? So pahaba ang sabi ng iba, ang iba naman pahalang, sabi lang. Yung nagsasabing pahaba, kung makakapinsala, walang dadaan ng tao, gawin na lamang itong nakapahalang at ligtas pa silang matisod. Baka matisod pa yung mga kapatid dahil nakaharang pahaba yung sutra. So wag gawin yung sabi na para hindi makaiwas sa pamiminsala. Okay? Alhamdulillah, ang tanong dito, kailangan walang available sapagkat may batas ito. Mamaya, hindi pwede kapag may available, gagamit ka ng lubid, o kaya tali, tela, o kaya naman ay guguhit ka, hindi po pwede yan. Mamaya, tapikin natin yan, insyaAllah. Okay? Hadith 183. Wa Abi Dharril Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salat al-mar'il muslim idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mukhiratil rahli al-mar'atu wal himaratu wal kalbul aswad al haditha wa fihi al kalbul aswad syaitan akhrajahu Muslim. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu nahbuhu dunal kalb wali Abi Dawud wan Nasa'i anin ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu nahbuhu duna akhirhi wa qayyadal mar'ata bil haid. So dito sa hadith na ito, sinabi ni Abu Dharr al-Ghifari na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na kung saan ang walang nakalagay, walang nakalagay sa harapan niya. Okay? Walang nakalagay. Walang sutra, meaning, ang kanyang sala ay maputputol. Cut off. Ang kanyang sala, yaktao sala mapuputol. Cut off ang kanyang sala. Sa pamamagitan ng kailan maka-cut off, ito yung sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi, titignan natin kung anong ibig sabihin yakta'us sala. Sabi nila, sa hadith na ito, mapuputol ang sala kapag dumaan ang donkey, babae, at saka asong itim. Donkey, dumaan siya. Mismo doon sa sutra, okay, yung pasok sa sutra. Wala ka sutra wala ka nilagay Ngayon dumaan yan, pasok doon sa sutra, yung sukat. So donkey, babae, asong itim, ay naputol lang yung sala. Sa hadith na ito, ang asong tinutukoy na itim ay syaitan. Alamin natin, satanas ba ito o anong klaseng syaitan? Okay? Ito ay authentic na hadith, akhrajahu Muslim. Kaya Abu Hurairah, hindi niya binanggit ang aso. Okay? Mula kay Abu Dawud an-Nasa'i naman, Ibn Abbas, wala rin siyang binanggit kundi ang babae. Ngunit ang babae, yaong dumaan ay nagre-regla. Okay, yun ang sa hadith na binasa natin ayon sa kanila, Allah knows best. The benefit of this hadith, ang scholar natin ay naniniwala na kailangan mong magtagay ng sutra sa iyong harapan.
Okay, yung limit na nilagay natin, pinag-aralan kung paanong layo nito. And they said, yakta'us sala, kapag dumaan ang mga ito, ang yung sala ay cut off, meaning sira ang yung sala. Ulitin mo ang yung sala. Okay, ulitin mo ang yung sala, nullify and refit your sala. And you are a sinner. At makasalanan ka dahil hindi ka sumusunod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, gumagawa ka ng kawalang pag-iingat at pagsalungat kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at kay Allah subhanahu wa ta'ala. So your sala is repeat. You must repeat. Nullify. Hindi tanggap ang yung sala kapag dumaan ito. But remember yung sukat ng sutra kung paano kalayo sa atin. But the other said, only donkey, black dog, and woman. Because sabi nila, ang black dog ay shaitan. Ano shaitan? Demonyo? Alam natin shaitan masama. Ibig sabihin shaitan ito sa kanyang pagkaaso. Likas na ugali. Meaning masama yung mga maiitim na aso. Okay? Shaitan sila. Pag sinabing shaitan, hindi naman yung pag-uugali, may mga taong shaitan din, may mga jinn, may mga animales. Ibig sabihin, masasama ang ugali nila. Kaya sa Islam, alanos best, nirekomenda nila ang mga itim na aso na patay nito. Dahil mga shaitan ang mga ugali ng mga itim na aso. Okay? So, at huwag rin kayo mag-aalaga ng itim na aso, kahit na ito'y ginagamit sa landas na Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya naman hunting na pinag-aaralan natin, allowed kayo mag-alagang aso para hunting, magbantay, huwag niyong gawin mag-alaga ng itim na aso, ito ay iwasan. Okay? Alhamdulillah, meaning salbahe ang ugali ng mga ganitong aso. Okay. But in another nation, kay Abu Hurairah, remember, ang aso ay hindi ito binanggit. At ganun din kaya Ibn Abbas, kundi babae ang binanggit ni Ibn Abbas, radiyallahu anhu, ngunit ito'y babae na hindi lang basta babae, kailangan nagre-regla. Ang ibig sabihin dito, dalawa ang punto rito ng mga scholar natin, na ang nagre-regla, meaning yung babaeng dumaan ay may regla. Kung walaan nila, walang problema. But ang malakas, hindi ganon. Pag sinabing nagre-regla, meaning obligatoryong babae. May regla man o wala, kung obligatoryong babae ang dumaan, ayon sa hadith, cut off ang yung sala, mapuputol ang yung sala. Hindi na tanggap yung sala, nullify na ang sala, ulitin mo na ang yung sala. Sabi ng mga ibang scholar. Okay? Alhamdulillah. But the other scholar, he said, kung bakit ang babae ay pinagbabawal na dumaan sa harapan, sa hadith na ito, kung bakit masisira ang iyong sala. Dahil ang mga babae, kapag dumaan sila sa harapan mo, ay sila'y tukso. At maaari kang magnasa. At alam natin, kapag nagnasa tayo, there's a possibility may lumabas na madi. Tulad ng hinawakan mo yung hindi mo makram, pag nagnasa ka, hindi mo namamalayan na may lumabas na madi o wala. Pero ang utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayon sa mga scholar, sa pag-aaral dito, ay break ang iyong wudu, because tinawakan mo ang babaeng hindi mo makram at may pagnanasa ka. Even in Quran, tinranslate nilang ganun ang Quran, na kapag bagamat ang sabi ng isa, iba, shipping yun, yanapia, pagsisiping. Ngunit ang iba, hindi, lamas tumun nisa. Okay, yung kakamayin mo yung babae na hindi mo makram at magkaroon kang pagnanasa, there's a possibility may lumabas na madi. Wala man o meron, sabi nila, ito'y break ang wudu mo because pag-iingat. Dahil baka may lumabas ng madi, kailangan magudo ka ulit. That's why kung ang babae ay dadaan sa harapan mo, lalo na kung ito'y maganda, mga Arabiana, alam natin, magaganda yung mga Arabiana, dahil alam natin, bumabagsak ito doon sa lugar ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talagang magaganda at mga gwapo ang mga Arabo at Arabiana. At nowadays, alam natin yan. So kung dadaan yung Arabiana sa harapan mo, napakaganda niyan at magnasa ka, there's a possibility may lumabas na madi sa iyo. That's why, anila, hindi tanggap ang iyong sala, nullify, because dumaan ang babae, napasok sa iyong sutra, tinutukoy dito, napasok sa iyong sutra. Okay? Alhamdulillah. Ang iba naman, sabi nila, hindi. Ang iyong sala ay tanggap pa rin kahit dumaan sila sa harapan mo. Kahit dumaan sila sa harapan mo, pasok sa sutra mo, kung wala ka nakarang dumaan sila, tanggap. Kahit ano pa dumaan dyan, tanggap. Donkey man yan, babae man yan, asong itim man yan, yung dumaan talaga, tanggap pa rin anila. Yung tinutukoy dito na yakatao sala, na nakatuop ang sala, maaaring
ang sala ay hindi perfect. Hindi perfecto. Bakit? Unang-una, hindi ka kasi gumawa ng pag-iingat, sumuway ka, hindi ka gumawa ng sutra. In this situation, dahil may dumaan, ang sutra mo, ang sala mo ay nakatop because hindi na perfect. Nagkasala ka sa iyong ginawa. Nagpabaya ka. Kaya ang sala mo ay tanggap, ngunit na-diminish ang reward. Dahil hindi perfecto, nagkasala ka kasi dahil sa iyong kapabayaan. Okay? Pero hindi ito ibig sabihin nulipay at uulitin mo. Hindi, anila. Ang iyong sala pa rin ay tanggap. Sa iba naman, hindi na-diminish ang reward. Yung cut-off dito. Hindi na-diminish ang reward. Hindi ka nagkasala. Hindi ka nagkasala. Hindi na-diminish ang reward. Pero hindi perpekto ang iyong takot at kusyo sa iyong sala. Bakit? Dahil sa iyong kapabayan, hindi ka sumusunod. Meaning, ang iyong takot ay hindi perpekto. Yun ang tinutukoy na ang iyong sala ay naputol because dahil ikaw ay walang kaperpektuhan pagdating sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang iyong kusyo o sincerity sa iyong sala ay hindi perpekto. Okay? So, anila tanggap, walang problema. Ang epekto lamang, hindi nagiging perpekto ang takot mo at sincerity mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba naman, tanggap anila, ngunit nagkakasala ka, nadidiminis ang reward, hindi perpekto ang sala mo, o baka maaring wala kang reward na napala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ang iyong sala ay tanggap pa rin, correct, at hindi mo kailangan ulitin ang iyong sala. Okay? Hindi mo kailangan ulitin ang iyong sala. Alhamdulillah. So sa aso naman, anila, kung bakit nabibreak, dahil unang-una, kapag ito ay dumaan, dahil syaitan, masama ito, maaaring ang iyong kusyo ay lumayo ng masyado dahil sa takot at pangamba mo sa mga asong ito, salbayang mga ito, pwede kanyang lapain, pwede kanyang saktan. So in this situation ay maaari kang makalimot sa iyong sala, mawala kang konsentrasyon, at iba-iba pang pinaliwanag ng mga scholar natin kung bakit kailangan mong ulitin ng sala para maging perfecto. Dahil kapag yan ang dumadaan, dahil sa possibility, titignan mo na lang yan kung saan siya pumupunta, padaan-daan sa sayo, dahil sa possibility masisira ang iyong sala, sa kakagalaw, kakatingin mo sa asong ito. Allah knows best, okay? Allah knows best. Alhamdulillah. So, in this situation, ang pagdaan ng mga ito ay hindi nakakasira ayon sa kanila, ngunit may kasalanan, hindi perpekto ang sala. Ang iba naman, kompleto pa rin, perfect pa rin ang sala, but hindi ka perpekto sa takot at konsentrasyon pagdating sa iyong ibada sa sala para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Hadith 184. Hadith 184. Wa Nabi Sayyidin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nisa fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'u fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan muttafaqun alaihi wa fi riwaya fa inna ma'ahul qarin. Okay, sa hadith na ito, na sinasabi dito ni Sa'id Al-Khudri radiyallahu an, na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kapag ang isa sa inyo ay nagdarasal, sikapin ninyo ang mga tao na pigilan nyong makadaan sa inyo. Meaning between you and the object, yung sutra. Pigilin ninyo, sikapin nyo silang pigilin. Meaning, huwag nyo padadaanin kung ang sino mang nagsasala sa inyo. Okay? Meaning, ihiwalay nyo sila, separating him, meaning pigilan nyo sila, hadlangan nyo sila kapag dadaan sila. Okay? Sa pamamagitan ng pag-aalang mo sa kamay, hadlangan mo sila. Kung siya ay tatanggi, kahit tinahadlangan mo, tumatanggi pa rin siya, dumadaan pa rin siya, kailangan mo makipagbuno sapagkat ito ay syaitan. Masama. Agreed upon, this say hadith muttafaqun alaihi. Hadith is authentic. Sa isang hadith, wa fi riwaya fa inna ma'ahul qarin. Sapagkat sa isang hadith sabi niya, yung taong dumadaan na pumipilit kahit pinipigilan mo, nasa kanya ang isang jin. Meaning nakapasok sa kanya ang masamang jin na tinatawag na qarin. Aalamin natin ang jin. Inshallah, alam ko sa inyo kung ilang uri mayroon ng jin. Inshallah. So sa hadith na ito, ang
tinutukoy dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na huwag ninyong hayaan dumaan sa pagitan ng sutra mo. May sutra to, tinutukoy, may sutra to ha. Hindi yung walang sutra to. Kasi kapag walang sutra, ikaw ang may kasalanan, ikaw na nagsasala doon. Pag dumaan na walang sutra, ikaw may kasalanan, walang kasalanan yung dumadaan doon. Okay? Bagamat ang iba, sabi nila, may kasalanan yung kung alam niyang bawal yun. Na dumaan siya sa hangganan ng sutra, may kasalanan siya, malaki. Pero sabi naman ng iba, hindi. Dahil hindi siya naglalagay ng sutra, so minsan hindi mamamalayan ng tao, dadaan niya, kasalanan niya lang yan nang hindi naglalagay ng sutra. Kaya ang hadith na ito, doon sa may sutra. Huwag niyong hahayaan na ito ay dumaan sa pagitan ng sutra at ikaw. Ang isang dadaan na tao, kapag ito ay dumadaan, pigilan niyo siya, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung siya'y nagpapatuloy, makipagbuno kayo, makipaglaban kayo, sapagkat ito'y syaitan. Anong ibig sabihin makipaglaban? Makipagsuntukan? Kukunin mo ba siya tapos sasaktan mo siya? Hindi ganon. Ang sinasabi kasing pakikipaglaban dito, kasi nakalagay dito, yung palyukatilhu. No? Palyukatilhu meaning makipaglaban ka. Makipaglaban ka sa kanya. Ang ibig sabihin dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sasaktan mo ba yung kapatid mong Muslim? Siyempre hindi. Ang ibig sabihin dito na makipaglaban ka, persain mong hindi siya makadaan. Pipilitin mong hindi siya makadaan, kahit itulak mo siya, itulak mo, na hindi siya makadaan. Huwag na huwag mo siyang padadaanin. Lumabang ka, makipagbuno ka, makipagpersaan ka, tanggalin mo siya. Kahit maraming kilis ito, because of necessity, hindi masisira ang iyong sala. Kailangan hindi siya makadaan. So, iyon ang pag-uutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, iyon ang pakikipagbuno mo, pakikipaglaban mo, yung pupersan mo siyang, hindi siya dadaan, hindi yung sasaktan mo siya. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito sa hadith na ito, kapag dumaan ang taong ito, nakadaan siya, natalong persa mo, mayroon siyang kasalanan. Ngunit ikaw ay wala kang kasalanan na naglagay ng sutra sapagkat ginawa mo ang pag-uutos, sumunod ka. Kung hindi ka naglalagay ng sutra, kahit tinaharangan mong tao anila at nakadaan ito, ikaw ang may kasalanan na hindi naglagay ng sutra. Ikaw lamang, sabi nila, yun lang ha, ikaw lamang ang may kasalanan, hindi ka naglagay ng sutra. Bagamat sa iba, may kasalanan din yung kung pasok siya sa sukat ng sutra. So, kaya naman, mahalaga talaga ang naglalagay tayo ng sutra. Dahil pag may dumaan sa harapan natin, ang nagkakasala ay ang hindi naglalagay ng sutra dahil sa kapabayan, siya lang daw siya lang ang nagkakasala. Bagamat sabi ko, ang iba, hindi. Nagkakasala din ang isang Muslim kung alam niya na ito'y sukat ng sutra, ngunit dumadaan siya. Ngunit kung hindi niya alam, siya ignorante, bagong Muslim, o nakalimutan niya, yung nagkakasala lamang dito sa sitwasyon na ito, yung hindi naglalagay ng sutra dahil sa kanyang pagsuway at kapabayaan sa kanyang gawain kung bakit ang kasalanan ay sa kanya lamang sa ganitong sitwasyon anila. Alhamdulillah. So in this situation, sa hadith na ito, kailangan kapag may sutra, ahadlangan natin ang nagpupumilit dumaan sa ating pagitan ng sutra. Okay? Sa iyo at sa objekto na itinayo mo. Sa pagitan ninyo, hindi pwedeng dumaan. Sa hadith na ito, kung bakit ipinagutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na lumaban ka sa kanya, dahil nasa kanya si Karin. Sino ba yung Karin? One of the name of the jinn. Ito dagdag knowledge to. One of the name of the jinn is Karin. Every son of Adam, may nakatalagang Karin sa atin. They are Karin. Kapag ikaw ay nagsasala, sila yung nanggugulo sa iyong kusyo, sila yung umuudyok sa iyo, sila yung mga dahilan kung bakit lumilipad ang iyong isip. Nawawala ka sa konsentrasyon ng sala because of the Karin. Sila ang nanggugulo sa ating sala, especially kung hindi ka nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hindi natin kayang alisin ang mga jinn o paalisin ito except ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ang Karin na ito, kapag isinilang ang isang anak ni Adam sa mundong ito, magkakaroon siya ng isang Karin na itatalaga sa kanya ni Iblis na kanilang Panginoon, pinuno ng mga jinn na masasama para guluhin niya ang iyong mga ibada. Ikaw ay guluhin niya ang konsentrasyon, ang kusyo, hanggang sa ikaw ay pilitan niyang gumawa ng kasalanan, naguudyok na gumawa ng mali, hanggang sa ikaw ay akayin nilang tumalikod sa Islam. They are the Karin. The job of the Karin ay linlangin nila ang anak ni Adam at piliting magkasala at tumalikod sa Islam. They are the Karin.
Bawat Muslim, bawat tao na anak ni Adam, bawat tao, not only the Muslim, sila ay mayroong mga jin na tinatawag na karin. May mga jin na pinakamalakas na jin na tinatawag na in Quran and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are ifrit. Ifrit yung may mga pakpak na mga jin. May mga pakpak ang mga jin na ito according to Abu Talaba radiyallahu an al-Qushani, na kung saan sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mayroong mga jin na nakalilipad because they have a wings. May mga jin na nakalilipad dahil mayroon silang pakpak. At alam natin, ang mga jin ni Sulaiman alayhi salam, ifrit yun, lumilipad sila. Lumilipad sila at sumisisid pa sila sa karagatan. At alam din natin yung mga nakikinig sa itaas upang mangumit ng balita mula kay Lasmanta sa mga anghel, they are also ifrit. Yung mga ifrit nito ay powerful ang mga ifrit nito. Napakabilis, napakatulin nilang lumipad ang mga ifrit na ito. Okay, they are ifrit. They are evil spirit. And the most strong jin sa mga lakat ng jin, sila ay lumilipad at nakakasisid din ng malalim na karagatan. Also, there are jinns na kung saan tinatawag na ghoul. Yung ghoul, like for example sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, di ba? Kung bakit bumagsak ang Ayatul Kursi, may nagnanakaw na bigas na kung saan nagkatawang tao yung jin. At nahuhuli siya ng mga saaba ni Ayub. Nakahuli si Ayub dyan, radiyallahu an. Na kung saan sinabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sabi niya, may nahuli akong kagabi. Nagnanakaw siya ng bigas. O nagnanakaw siya ng trigo. Sabi natin, dahil trigo doon. Nagnanakaw siya ng trigo, Rasulullah. Sabi niya, hindi mo ba alam na yung nahuli mo ay jin? Hindi mo ba alam na yun ay ghoul? Nagkatawan tao lamang, sabi niya. So, nahuhuli sila ng saba, kaya mga jin nahuhuli yan eh. Okay? So, in this situation, ilang beses nahuli, ang nagmamakaawa, yung jin na yaon, pinalalaya, until finally, sabi ng jin sa kanya, pakawalan mo ako at may ituturo ako sa iyong isang salita na kapag sinabi nyo, hindi kami makakalapit sa inyo. Ni sa inyong pagtulog, ni panaginip, hindi kami makakalapit sa inyo. Ano yung sabi niya? Nang kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, i-recite mo ito. Nung i-recite niya ito, bumagsak kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Ayatul Kursi. Iyon ang re-recite niya. Paglabas niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sahaba, ya Rasulullah, sabi niya, totoo ba sinabi ng jin na kung saan kapag ni-recite ko raw ito ay hindi sila makakalapit, ni sa panaginip, hindi makalapit? Sabi niya, ang mga jin ay sinungaling. Pero ngayon lang nagsabi ng totoo sa iyan at kababagsak lamang ng Ayatul Kursi. Ang mga jin ay sinungaling pero ngayon lang nagsabi sa iyan ng totoo, sabi niya. Dahil ang re-recite mo ay bumagsak na rin sa akin ngayon ang Ayatul Kursi na kung saan kapag ni-recite mo ang Ayatul Kursi, hindi sila makakalapit ni sa panaginip. Hindi sila makakapasok upang sila ay maglagay ng masamang panaginip sa iyo. That's why, bago kayo matulog, i-recite yung Ayatul Kursi. After sala, i-recite yung Ayatul Kursi. I-recite natin ang Ayatul Kursi. Makakatulong ito sa atin by the will sa pansamantala na ang mga jin ay hindi makaporma sa atin. At katandaan nito, tandaan ninyo, ang mga ghoul ay nagkakatawang tao. Okay, kaya si Ibn Taymiyyah rahimahullah naniniwala yan na may mga jin nagkakatawang tao, mga ghoul nakakapag-asawa sila ng tao. Okay? Also, there are jin na kung saan sila ay tinatawag na sila. Sila yung mga taong, sila yung mga jin na mga traidor. Okay? At sila rin ay may kakayaang magsagawa ng anyo ng tao iba-iba. Ito yung mga sila na kung saan pag namatay ang tatay mo, nanay mo, anak mo, kahit sino, kaya nilang kopyahin ang itsura nila. They call this sila. Kaya nilang mag-iba-ibang anyo. Na kapag ito'y nakita mo, sabihin mo, bumalik yung tatay ko, nakikita ko doon sa likod si tatay, yung nakatayo, sila yan. Sila yung mga jin na traidor. Traidor ang mga jin na ito para mapaniwala nila ang mga tao na ang mga patay ay bumabalik halimbawa dahil kinokopya nila. Kapag nakita mo, kopya-kopya. Subhanallah. Alam nyo, minsan nangyari sa amin to. But Allah knows best, nang mamatay ang biyenan kong babae, kasama ko ang kapatid kong si Faisal na papuntang masjid. Masjid, maglalakad eh. Nung paakyat kami doon sa control na tinatawag, yung paakyat, nasalubong namin yung mukha ng biyenang kong babae. Mismong mukha ng biyenang kong babae, kitang-kita namin. Nakayuko siya, pero yung lahat ng forma niya, pati buhok niya, lahat.
Natuwa kami ni Faisal. Bakit? Dahil patay na yung biyenang kong babae. Alam namin jin siya. Natawa lang kami. No effect. At alam niyo bang nanghabol pa kami ng jin ng kapatid kong yan. So in this situation, yung mga sila yun. Ibig sabihin yung kumopya sa biyenang ko, sila ang tawag sa kanila. Sila yung mga jin na kahit anong anyo, kaya nilang kopyahin. Yan ang mga jin na kung saan na dinadaya nila, tinitrador nila ang mga tao na ang mga patay ay bumabalik because ginagaya nila ang mga itsura ng mga ito. Also, there is yung sa Qubti and Al-Kabait, malalakas din ito kaya lang ang mga jin na ito, pag tinawag na Al-Qubti Al-Kabait, mga jin na babae at lalaki na gusto nila ay sa mga mababahong lugar. Meaning mababahong lugar. Even na sa mga kukay, sa mga butas, gusto nila. Yung mga kubeta, kaya mayroon tayong duwa dyan bago pumasok sa mga kubeta dahil mahilig silang manirakan ang mga Qubti wal Kabait sa mga maruruming lugar. Okay? So magpakupkup din tayo sa alas bantala kapag marumi ang lugar bago tayo pumasok, sikapin natin magpakupkup sa alas bantala because ang mga Qubti at Kabait ay malalakas din na jin ito. Okay? So that is the kinds of jins. So dito, karin ang tinukoy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung talagang nakabantay sa atin na jin. Hindi umiiwalay yan. Yung jin na yan, anumang ginagawa mo, nandyan palagi yan. Alam niya ang buong buhay mo. Alam niya ang buong buhay mo, pagkasilang mo, hanggang sa pagtanda mo, kilalang kilala ka niya. Kapag ikaw ay nagpunta sa manghuhula, yari ka. Malalaman ng manghuhula ang buong buhay mo. Bakit? Dahil yung jin mo alam niya ang bubuhay mo kukwento niyo doon sa jin ng manunghula, yung karin niya, yung karin ng manghuhula, kukwento naman ng karin niya sa manghuhula na itong buhay niya, ganitong buhay niya, ganitong buhay niya. Ikaw ngayon na Muslim, magtataka ka, bakit alam niya lahat ang buhay mo? Because yung jin mo, isinumbong ka sa jin niya, yung jin niya bumubulong siya sa kanya. That's why, in this situation, maniniwala ka sa manghuhula na alam niya ang bagay na hindi nakikita, na siya naman paglabas mo sa Islam. So ganun kagaling ang mga karin. Sisikapin nilang wasakin ang ibada mo, ang iyong kusyo, ang iyong konsentrasyon, o sisikapin nilang ikaw ay lumabas sa pananampalatayang Islam. That is the karin. Kaya yung tao na kapag siya ay pinasukan ng karin, remember the jinn nakakapasok sa atin, alam lang natin, marami tayong nakikita mga Muslim na sinasapian sila ng mga jinn. Di ba? Marami yan. Totoo yan. So in this situation, kapag siya ay pumilit, pumasok, iyon ay yung karin na sa kanyang loob, persain mo siyang, lumaban ka, persain mo siyang hindi makadaan because siya ay devil, because ang jin, siya ay nasa loob ng isang Muslim na kung saan ay huwag mong padadaanin, lalabanan mo ito, ibig sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. Okay? Alhamdulillah. So that is a hadith 185. Okay? 185. The other scholars, ginamit nila itong general proof to na pati ma'mum kailangan may sutra. Kita nyo, dahil dito pinahaharang, lalaban ka pa, persahan Ginamit nilang proof ito as a general proof na dapat pati ma'mum may sutra. Hindi lang imam, hindi lang musalli o isang nagsasala. Even na ma'mum yung sa likod ng imam na nakahanay, kailangan mayroon din silang sutra because this hadith anila is general. Not only for imam, not only for musalli, kundi ito ay para sa lahat except kung matao. Kung matao, crowded, Madina, Makkah, no problem. Pero kung hindi ganon, even na ma'mum, kailangan nila ang sutra. So sabi nila, nasaan ang sutra ng mga sahaba at the time ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Yung imam, ang kanilang sutra ay sa likod. Yung mga nasa harapan ng ma'mum ay sa likod. Yung harapan nilang nakahanay, yun ang kanilang mga sutra nila. Pero lumalabas na ito ay mahinang opinion. Dahil alam natin na si Ibn Abbas nung siya'y nakasakay na donkey, so itong malakas donkey, nang sila'y nagsasalam Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Mina, wala sa harapan niya, ando sa likod ng ma'mum, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam siya naglilid, at pinaliwanag natin dito ang sarili niya, kanyang sutra. Dumaan ng donkey
ni Ibn Abbas radiyallahu an sa harapan ng mga ma'mun, may sa likod ng imam at sa harap ng ma'mum, at wala ni isang sahaba ang nagbawal. At walang sahabang inulit nila ang kalangsala at walang inutos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ulitin ang sala. That's why anila, ang sutra ay hindi para sa ma'mum, kundi sa imam lamang at nag-iisang nagsasala. In another hadith, hindi donkey lamang. Donkey sa hadith, nakakasira ang donkey, di ba? Nakakasira. Kung nakakasira ang donkey, bakit dumaan doon sa saba? Hindi nila inulit ang sala nila. Why? Dahil ang sutra sa ma'mum ay hindi kailangan, hindi apply. Kaya kung kahit dumaan ang babae, dumaan ang asong itim, dumaan ang donkey, walang problema sa kanilang pagdarasal. Okay? Alhamdulillah. So in this situation sa isang hadith, anila, hindi donkey ang dumaan. Mismong si Ibn Abbas radiyallahu an ang dumaan at pumunta ng hanay at walang humadlang sa kanya sa mga ma'mun, walang humarang hanggang makapagpwesto sa salinya, ay walang humarang sa kanya at walang umilit sa kanilang sala at walang nagpaalala kay Ibn Abbas na huwag niyang gawin yon, bagay na yaon. So in this situation, napakalakas na ang mga ma'mum ay hindi nangangailangan ng sutra. So hindi general ang hadith na ito, kundi isa lang nagsasala ito Ito ay particular lamang ang sutra sa isang nagsasala o kaya sa imam, sabi nila. But, it's better to avoid. Yan Kung may dadaanan ka, mayroon naman dadaan sa likod, bakit dadaan ka sa harap tapos pupunta ka ng likod nila? Tutulak mo sa gitnang ganyan, dadaan ka lang? Hindi hindi dapat ganon. Ito'y tinutukoy dito kung wala lang talagang dadaanan. Necessity lang, kaya makakadaan ka sa harapan. Pero kung meron sa likod, hindi ito dapat gawin. You must avoid. Pag sinabing you must, nararapat na iwasan mo ito. Bakit? Bakit nararapat mong iwasan na dumaan sa harapan ng ma'mun? Unang-una, kung may dadaanan naman na alam nila, hindi naman necessity, madedestruct sila. Pangalawa, magagalit sila sa iyo. Mawawalan silang konsentrasyon o kanilang mga kusyo. At yung mga hindi maaalam, magagalit sila sa iyo pagkatapos ng sala, baka makipag-away sila sa iyo. Kaya much better na iwasan yon dahil may posibilidad pinsala ka ng iyong kapatid sa pananampalataya sa mga ma'mun, ma-distract mong kusyo nila, o kaya hindi maalam, magagalit, mag-iinit ang ulo, mag-iiba ang kanilang konsentrasyon sa sala, samantalang alam nila may dadaanan ka doon, dito ka dumaan, may matutuya sa kanila, may maaasar, may maiinis, hanggang sa maaaring mag-away kayo. Pagkatapos sa sala ay mag-away kayo. So iwasan ito, maliban lang kung talagang walang dadaanan in necessity, no problem. Okay? Hadith 185. Tapos na ngayon to. Dalawa na lang hadith ito. Tapos na ngayon to. Matatapos natin ang sutra ngayon. Inshallah sa susunod dadako tayo sa kusyu. Yan. Maganda yan. Kusyu Kusyu. Okay. Hadith 185. Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, idza salla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi shay'a fa in lam yajida falyansif asa fa in lam yakun falyakutta qatta thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa lam yusib min za'ama annahu muttaribun bal huwa hasan. In this hadith, sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu an na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa sa inyo ay nagsasala, nararapat siyang maglagay sa harapan niya, meaning sutra. At kapag siya hindi makakita ng anumang bagay, maglagay siya ng stick. Kung walang stick, dapat siyang gumuhit sa lupa. Dapat siyang gumuhit. Kung semento, chok, uling. Kung ano mapapaguhit mo sa simento. Okay? And then, kailangan niyang gumuhit, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, then kung ano man ang maaring dumaan sa kanya, ay hindi ito mapipinsala. Meaning, kung naglagay ka na ng guhit, dumaan yung tao doon sa likod ng guhit, okay yan. Wala nang pinsala. Okay yung sala mo. Correct ang yung sala at ang biyaya, nandun sa sutra, hindi mapipinsala na dumaan na yung biyaya sa harapan mo. Itong hadith na ito ay kay Imam Ahmad, Ibn Majah rahimahumullah at Ibn Hibban rahimahumullah ay sahih o authentic ang hadith na ito. Sahih daw ang hadith na ito. But the other scholar, they said ang pagguhit, yes, sahih ang maganap ng malalagay sa harapan or stick, but ang guhit nila ay daif.
Okay? But ang guhit nila ay daip. What is the correct opinion? In this situation, kahit na nila daip ang pagguhit, kahit na daip, in case of necessity, kailangan mong gawin ito. Kesa naman wala talaga. Kesa naman wala, ni guhit wala, mas mainam na gumuhit ka. That's why nila kahit mahina ang hadith, kung walang-wala, kahit gumuhit ka lamang. Kesa naman sa wala. That's why ito ay mayroong benefits na makita ng isang Muslim na ikaw pa rin ay may sutra dahil gumuhit ka. But the other scholar, they said, this hadith, kahit mahina, yaong sinasabi na kung saan ang pagguhit ay mahina, ngunit sinusuportaan ng ibang hadith na malalakas para ito ay lumakas. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag siya'y walang makita ng sutra, either ito ay malapad or stick, siya ay gumuguhit sa lupa. This is a authentic nila. Kaya maaari tayong gumuhit sa semento, may chok ka, may uling ka, sa semento, sa lupa, gumuhit ka sa lupa. Kung wala talagang ilalagay na stick o kaya malalapad na mga sutra. But remember, this is only in case of necessity. Baka naman may mesa ka, guguhit ka. Hindi po pwede yan. Baka naman may stick ka, guguhit ka. Hindi pwede yan. Hindi tanggap ang sutra mo. Dahil ang sutra, remember, ay arrangement. Kita nyo ha? Kapag nag-aaral ka, alam nyo, malalim ang malalaman mo ha? Hindi pala pwedeng susutra-sutra ka lang na mayroon palang upo, kukunin ko yung stick. Hindi pwede yun. Ang sutra o paggamit ng sutra ay arrangement. Ang unang sutra na ipinag-utos, malapad, 1 feet, o higit na malapad, pader, mesa, bangko, like this, mga ginagamit ko, o yan, much better. Kapag meron, yan dapat ang sutra. Kung wala talaga, gumamit kayo ng stick. Either kahit na basta maitatayo nyo. Kung hindi nyo maitayo, ilapag ninyo. O diba, balba, semento to, may stick ako, di ko maitayo. Yung kinina pinaliwanag natin, may lubid, may tela. O yun, ilagay mo pahalang. O kaya pahaba. Much better, pahalang, para hindi ka makapinsala. Okay, sabi naman ng iba, pahaba, much better, dahil mas malayo yung sutra na dadaanan ng tao. Okay? Alhamdulillah, Allah knows best. But pwede mong gamitin, ginamit nilang dalil ang guhit na ito. Yun, hindi lang guhit. Mayroon pa talagang lubid o tela na nakalagay. So kung walang-walaan nila na malapad, kung ikaw ay magtayo ng stick, kung hindi mo maitatayo, kahit ilapag mo lang ang stick. Kahit na anong stick, kahit pana, sibat, kahit ano, kahit pala pa, ibaon mo yung pala. Gagawin mo yan, parang stick din. Lahat ng tulad ng stick. Ngunit kung walang-walang stick, kahit ano wala, ay maaari kang maglagay ng guhit o gaya ng sinabi nilang sinuli at lubid, tela, walang problema. Kung walang lubid, walang tela, sinusot mo, hindi mo pwedeng umarlil ito araw mo, gumuhit ka sa lupa. Kung ito ay semento, gumuhit ka sa semento. Ito ay necessity dahil walang-wala ka ng magagamit. Mas mainam sa sinasabing hindi pwede ang guhit, anong gagawin mo? Kahit na guhit wala, mas mainam ang may guhitan nila. And itong paggamit ng guhit na ito ay nila authentic na ginawa ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, kapag ginamit ko bang stick may malapad, hindi tanggap ang sutra ko? Sabi ng mga majority scholar, hindi tanggap. Because ang paggamit ng sutra ay kahilintulad ng sala. Halimbawa, magsasala ka, magsisimula ka nakaupo, tapos tatayo ka, tapos yuyuko ka, hindi pwede, hindi arrangement. O kaya yung sala, oras ng sala, uunahin mo, halimbawa, pajar, magsasala ka, panduhur, di ba? Wala pa duhur, pajar pa lang. O kaya asar, mag-aasar ka, magduduhur ka, na kung saan ang sala ay pajar, o kaya mag-aasar ka, sala ay duhur pa lang, hindi pwede. O kaya magduhur ka, tapos mamaya maghrib, tapos asar, hindi pwede. Arrangement. Dahil ang sala, kapag hindi arrangement, ang kanyang sala, without valid reason, hindi tanggap. Okay, ang oras ng sala mo, hindi naka-arrange ang sala mo. Ganon din ang sala mo kapag ikaw ay nagsasala ka ng iba-iba ang posisyon, nakayuko, tapos tatayo. Okay? Okay, nagsimulang nakayuko, tapos tatayo, tapos upo. Okay, nagsimulang nakaupo, yayuko, tatayo. Hindi po pwede yun. Dahil iba-iba yung ginagawa mong posisyon. Even ang mudo, hindi ka pwedeng magsimula kung saan-saan. Magsimula ka hanggang kamay, gasikot. Tapos maglalagay ka na naman sa kamay mo hanggang pulso. So hindi po pwede, hindi arrangement. Tulad ng sutra.
Kailangan ito ay arrangement. Kailangan maghanap ka muna ng malapad. 1 feet. Kung wala talaga, walang makita, stick kahit na nung may babaon. Kung di may baon, ilagay na pahalang. Kung wala talaga, gumuhit ka lamang. That is the arrangement of sutra. Okay, so yung sutra ay nagpapakita na mayroon itong arrangement din. Tulad ng mga time ng sala, tulad ng pasasala, tulad ng arrangement ng wudu, ganun yan. Okay? And the last hadith, Wan Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'us salata syai'un wa adrahu mastata'tum akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi da'fun. Ito daif nila. Pero ito rin sinusuportahan din ng maraming hadith na malalakas at lumakas din ang hadith na ito bagamat ito ay daif. Ano ang hadith? Sinabi ni Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, walang makakaantala sa sala. Ito ha. Walang makakaantala sa sala, makakaabala sa sala. Subalit iwasan ninyo sa abot ng inyong makakaya na kung saan ito ang bagay na maaring makaputol sa inyong sala. Meaning, konsentrasyon, kusyo, anila. Hindi yaong pagdaan ng aso, babae, o ano pa man, dahil ang hadith na ito, walang maaaring makaabala, meaning walang maaaring makasira ng iyong sala. Pero iwasan nyo hanggat binit. Para hindi maarangan yung dadaan, hindi masira ang kusyo mo, hindi mag-init ang ulo mo, o ano pa man, anila, iyon ang tinutukoy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga nakarangadit na kapag may dumaan, hindi masisira, kundi maaaring maputol lamang yung konsentrasyon mo, yung kusyo mo, o maaaring madiminis ang reward mo dahil pasuway ka, gumagawa ka ng mali, o maaaring makasalanan ka, pero walang makakasira sa iyong sala, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. Kaya ang iba sabi lang, ang hadith mahina. Dahil pag dumaan, anila, yung aso dumaan, ang babae, ang donkey, dahil sa hadith ay sira ang iyong sala. But the hadith, suportado ito ng maraming malalakas na hadith. Kaya ang hadith na ito'y malakas na walang makakasira sa isang nagsasala na dumaan. Kahit na walang sutra, dumaan sa pagitan ng istimasyong sutra na walang nakalagay, ang isang Muslim, ang iyong sala ay still correct pa rin. Ngunit ikaw ay nakakagawa ng mali o kasalanan, maaring madiminis ang reward, nagiging kulang ang iyong kusyo, ang takot sa alasbantala, ang concentration mo. So iyon ang nagiging depekto ng mayroong dumadaan at hindi ang salaan nila. And this is the proof na sino mang dumaan, either asong itim, donkey, babae, may regla man o wala, na dumaan ito sa iyong harapan, ang iyong sala ay still correcto. Ang malakas na opinion, ito ang majority opinion na hindi makakaapekto ang pagdaan ng isang tao sa isang musalli o imam na dinaanan niya ang between ng sutra, kahit may sutra o wala, walang problema. Ngunit mayroon nga lang itong diferensya na kamalian sa nangyayari, nawawalang kaperpektuhan ang ating mga ibada. So this is the most strong opinion na ang sutra ngayon lumilitaw ay hindi obligatory. Dahil kung obligatory ang sutra, ang dumaan dito dapat masisira ang kanyang sala. But this hadith, suportado ito ng maraming malalakas, bagamat ang hadith dito ay ginamit na mahina because of the chain of narration, ito ay lumakas dahil sa malalakas na suportang hadith na walang maaaring makaabala sa sala, meaning walang maaaring makasira sa sala. May sutra man o wala, dumaan man sila o sino man yan, ang sala is still correct. But mayroong mga gawaing nangyayari na maaring hindi perpekto, ang ating ibada, may kasalanan, o kaya kakulangan ng kusyo, o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Ngunit ang sala ay correct. Kaya ang lumilitaw, ang sutra ay hindi obligatory. This is only highly recommended. Allah knows best. So inshallah, natapos natin ang mga hadith sa sutra o ang screen sa harapan natin o harang. So inshallah, dadako tayo sa susunod sa kusyo. Mahalaga ito. Kusyo ng sala. Konsentrasyon ng ating sala ay sa mga hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah